Kami po ay isang galing sa Mindanao. Nandito po lahat kami nasa likod namin ng mga muro. Kung maaari po, palalasin ninyo, pauwiin ninyo sa Davao ang aming presidente na Duterte. Nakikiusap po kami. Allahu Akbar! Kasi kung hindi niyo pauwiin sa Davao, may mangyari. Nasa runway pa yung aeroplano. Pero nasa loob ang ating Pangulo. Ang hirap ng dating Pangulo, no? Sa puso natin, siya pa rin. Duterte pa rin! Pinakamasakit siya pa rin. Tandaan natin kung ano yung ginawa niya sa atin. At kung paano tayo binibigo ng administrasyon ngayon. Ito lang, pakaliit na nga ng kaligayahan natin. Hindi na nga nila pinansin yung problema sa pagkain. Hindi pinapansin yung problema sa kakulangan ng trabaho. Hindi pinapansin yung problema sa mga pinatigil na mga tren. Hindi pinapansin ang kahirapan ng buhay. Ang pagdami na naman ng krimen, ng droga sa kalye. Ang mga anak natin takot na naman maglakad sa kalye sa gabi. Bumalik na po ang moldapan. Cellphone snatching. Ang dami na naman po. Ano ba naman yung protektahan nila tayo? Ay, opo. Opo. May gusto magsalita. Opo. Tapusin lang po natin ito. Una, dasal. Pangalawa, magsalita. Magpahayag. Pangatlo, pag nanawagan tayo ng malawakang kilos protesta, handa na po ba kayo? Abangan nyo ang panawagan. Abangan nyo ang panawagan. Sa ngayon, hindi pa kami nananawagan kasi nandyan pa yung aeroplano. Nandyan pa yung aeroplano. Sa administrasyon na ito na magkakamali sila pag makalis yung aeroplano na ito. Hindi kami manigaya. Ngayon pa lang sa administrasyon na ito na lagi manggalit pag nawala sa Pilipinas si Rodrigo Duterte. Walang uwian! Walang uwian! Walang uwian! Walang uwian! Tingnan po natin, kapatid nating Muslim. Ay hinalain Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kami po ay nakikiusap sa gobernong mga dapat sana ilabas ninyo na si Duterte. Palayain ninyo na. Kami walang kasalanan niya si Duterte. Nakikiusap po kami ng mga muro na nag-rally sa bawat sulok sa Pilipinas para lang ipalabas ninyo si Duterte kasi walang kasalanan. Kami po ay isang galing sa Mindanao. Nandito po lahat kami nasa likod namin ng mga muro. Kung maaari po, palalasin ninyo, pauwiin ninyo sa Davao ang aming presidente na Duterte. Nakikiusap po kami. Allahu Akbar! Kasi kung hindi niyo pauwiin sa Davao, may mangyari. Si Duterte, siya po ay may dugong-ro.
Alam ninyo na kami po ay nasasaktan. Bakit ninyo ginagawa? Palagi ninyong inuskahan si President Duterte. Marami po siyang nagawa dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Inuna po niya ang Luzon. Hanggang ngayon, nakatiwangwang ang mga project namin doon sa Mindanao. Tingnan po ninyo. Inuna po kayo dito sa Luzon. Kayo po, ngayon, labas na tayo lahat. 32 milyon! 32 milyon! Boto! Kay Duterte! Labas na kayo! Ngayon, oras natin ngayon na mapakinggan ang boses ng muro. Nandito po kami ngayon, galing sa Mindanao, galing sa Visayas, para lang mapakinig ang ingay namin na pauwiin ninyo ang aming presidente na si Duterte. Please stand! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Tayo po ay nananawagan sa ating mga kababayan dito sa Pasay, dito sa Metro Manila. Kung kayo po ay nagmamahal at sumusuporta sa ating Pangulo, samahan niyo po kami ngayong gabi dito po sa Gate 5 ng Villamor Air Base para maipakita ang pagmamahal at pagsuporta ng napakaraming Pilipino sa pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Duterte. Sa ating po mga kasamahang pulis, alam natin, minamahal rin nila si Pangulong Duterte. Dinoble ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang sweldo. Tinulungan sila sa paglaban sa mga terorista NPA. Kaya naiintindihan natin ang kanilang sitwasyon ngayon. Nandyan sila, pero kanina meron mga pulis na naiiyak dahil mahal rin nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tayo po dito, tayo po ang magsalita para sa ating mga kasamahang pulis at sundalo na hindi makakilos ngayon at napipilitan lamang sa kanilang ginagawa. Tayo po ay nananawagan sa ating mga kababayang Pilipino na sumama dito sa peaceful gathering po natin para maipahayag ang ating pagmamahal sa isang Pilipino na ngayong gabi ay tinatangka, ibigay sa mga dayuhan. Yung ICC na yun nga mismo ay tinanggihan ni Pangulong Trump ng Amerika, binan sa Amerika. Bakit tayo? Ibinibigay pa natin mismo sa ICC ang isang kababayan natin. Hindi lang isang kababayan, isang Pilipino na naglingkod ng maayos, mahal na mahal ang bilyong-milyong Pilipino. Ang kaisa-isang presidente ng Pilipinas na tinulungan tayo labanan ng mga terorista at kriminal at terorista NPA sa ating bansa. Kaya tayo po ay nananawagan sa mas marami nating kababayang Pilipino. Nasa social media, talagang daan-daang libo hanggang milyon ang nag-iiyakan ngayon sa nangyayari sa ating bansa. Kaya ang panawagan natin yung ibang nandito sa Pasay lamang at sa Metro Manila, samahan niyo tayo ngayong gabi dito sa Gate 5 ng Villamor Air Base para maipakita pa ninyo through your cellphones, through your Facebook Lives and TikTok na napakaraming Pilipino ang nagmamahal sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana po huwag nating hayaan na makalipad ang eroplano ngayon dahil baka hindi na natin makita si Rodrigo Duterte sa ating buhay. Sana po yung mga nagmamatsyag sa media ngayon, nasa na yung TRO, kung nakalipad na ba yung aeroplano, sana po banggitin nyo dito sa unahan para tayo po ay organisado sa ating ginagawa ngayong gabi kung ano susunod nating hakbang.
At tayo po ay nagpapahayag ng suporta sa ating pangalawang Pangulo Sara Duterte. Alam natin malungkot siya ngayon sa nangyayari. Pero ma'am, nandito ngayon ang maraming Pilipino, ang milyong-milyong Pilipino buong bansa, nagmamahal sa inyo at sa Pangulong Rodrigo Duterte, kahit nagpalimbingan ng mga senador at mga kongresista, at mga Pilipino, ay hindi napalitan. Panghuli na lamang, napakaraming nagme-mensahe sa ating kanina. Mga opisyal ng PNP, mga opisyal ng AFP, lahat sila nagpapahayag na nalulungkot sila bakit ganito nangyayari sa ating bansa. Hindi lang sila makapagsalita. Ang ating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon ay hawak ng PNP at nasa isang kampo ng AFP. Kaya ang masabi natin, sana po, samahan nyo kami dito sa isang peaceful gathering.